Ngayon medyo ang inaatungal nila, herculecal, ilang beses na pong nagpa-test ang Pangulo. Inuuto na lang po, 'di ba? Ikaw ba kapagka inuuto ka susunod ka pa din? Siyempre hindi na ho mga kababayan. 'Di ba? Oh, siyempre hindi na kapagka nalaman mo. Kagaya nung mga panguuto ho, nino mga bossing, panguuto nung 17 Marites ho, 18 Marites ho, mga kababayan. Oh, 'di ba? Ngayon, rektahin natin muna, no? Ito din, isa din ho, palatanim ng intriga, palatanim lang din ho ito, mga bossing. Sino yan? Ito oh, si Boy Solar. Meron sinasabi, may ibinulgar na naman daw ho, mga kababayan, no? Congressman Lebiste. Putek. Si Promil Kid, bumabanat na naman po. Akalain mo yon, no? Alam nyo, napansin ko kay Promil Kid, siguro may 3 linggo o 1 buwan na din na nahimik ito. Simula ho nung nakalipad, galing ibang bansa, nakalipad papuntang ibang bansa, tahimik na eh. Kaso yung grupo o yung kampo o yung estasyon ni Ted Filon, nasilip. Sabi, bakit nasa na yan si Promil Kid na may pinapasagot diyan o merong multa na 24 billion ang Department of Energy sa kanila. Bakit ganito, ganyan? Wala. Ngayon, biglang sumulpo to. Siguro, para hindi mahalata na, hindi kami nagtatago or whatever. Meron daw po siyang season 2, mga bossing, na sinasabi. Season 2, ayan, may tuturo na naman daw po. Yung season 1, tapos na, ibig sabihin, walang nangyari. Yung season 1, puro lang. Meron akong Cabral Files, which is alam naman po natin, mga kababayan, na naki-epal lang itong si Lebiste doon sa Cabral Files. Yung tipo po bang, naku, meron akong kailangan itago eh. Naku, meron akong kailangan hindi maipakita sa taong bayan eh. No? Alam nyo, mga bossing, kung naganap o kung natupad yung solar nitong si Promil Kid, baka malaki ho ang tulong nun, mga kababayan. No? Sa atin, lalo na, syempre po, yung mga Meralco, etc., kailangan po ng mga krudo niyan. Pagka nagtaas ang mga krudo, pagka nagtaas gasolina, diesel, whatever, ibig sabihin, pagtaas din po ng kuryente sa Pilipinas. Kung nagampanan nila yung kanilang ipinangako, malamang malaking tulong po yan eh. No? Hindi natin mapupwersa o hindi tayo pwersahan doon sa Meralco. But anyway, mga bossing, season 2 daw po. Sabi, Congressman Lebiste, ibinulgar ang umano'y 2 million Easter bonus para sa mga congressman daw po. Ito mukhang, hindi ko alam kung nasaan ito, pero itsura kung nasaan man. Baka nasa simbahan or whatever. Basta, ayun lang, ganun lang. Pakitaan lang ng sobre kung ano man yung laman yan. Ibig sabihin, ano na nila yun? Ebidensya na ho nila yun. Ganyan ang estiluhan po. Ganyan ang estilo ng mga DDS. No? Yung para hubang ang mga kausap nila, mga bata, na kapag ka ito, pinakita ko tong ebidensya na ito, kailangan maniwala ka. Ano ba yan? Sobre to. No? O ano naman kinalaman doon sa taong pagbibintangan mo niya o sa taong sasabihin mo niya. Hinawakan niya ito. Wala man lang silang maipakita na mismong ebidensya na, ayun, nakita mo. Tingnan mo si Marcos. Tingnan mo si Romualdez. Inabot talaga sa kanya yung pera. Wala eh. Kaya hindi ako bumibilib dito sa mga kalma. No? May aamin ba naman? Sabi niya, may aamin ba na may 2 million Easter bonus? Sabi ni Lebiste, ayoko nang manggaling na naman sa akin ito, lalo na't ang daming galit sa akin noong Pasko. Para malinaw ito ay MOOE na ibinibigay para sa district requirements. Kailangan talaga ito sa distrito. Pero liquidation by certification ito at sana ay dinidisclose. Yan na naman, bumanot na naman ng ganyan. Yung alam mo yung open-ended lang ho, mga kababayan.
Wala lang, no? Para mapagtakpan niya lang yung 24 billion na hinihingi para danyos doon sa hindi nila natupad, doon sa solar-solar nila. Ganyan lang po estilo nila. Sabi dito ng Abalita ngayon, umani ng reaksyon online ang isang Facebook post ni Batangas 1st District Representative Leandra Lebiste matapos nitong maglabas ng aligasyon ukol sa umano'y 2 million Easter bonus. Di dapat pangalanan na agad. Maligoy-ligoy pa. Ano? Sa nasabing post, direkta niyang kinwestiyon ng umano'y umiikot na pondo. Mayaamin ba na may 2 million Easter bonus? Ayoko nang manggaling. Open-ended na naman, no? Para malinaw, ito ay MOOE, okay? Hindi nagtagal, burado na nga ang naturang post na lalo pang nagpasiklab ng wala pala itong si Lebiste. Hindi pala to berador. No? Panggap na berador, yung tipo bang lahat babanggain, bibirahin kapag nalaman nila na may katiwalian, pangunahan lang pala ito. Pag nag-post, burador pala ang tawag dito. Pag nag-post, natakot, kinabahan, tatanggalin, buburahin. Anak ng putik na style yan. This message may disappear in the morning. Bakit? Ano yung pinaglalaroan mo, yung mga DDS? Pinaglalaroan mo yung mga naniniwala sa iyo. Kapag ka may paninindigan ka, tingnan nyo si Mami Pebbles de la Quera. No? Kapag kaho yun, mga bossing, nagsalita, rektahan. Walang tanggal-tanggal sa post. Direktahan with matching pangalan. Ito yung kay Lebiste. Wala lang po. Ganito ho ang style ng mga DDS. Hindi nagtagal. Burado na nga ang naturang post na lalo pat nagpasiklab sa espekulasyon kung bakit ito agad tinanggal. Kalakip ng post ang mga larawang kuha umano sa loob ng Batasan Pambansang Complex kung saan may makikitang mga tao na tila may hawak na sobre. Bagamat walang kumpirmasyon kung ano ang eksaktong laman nito, ayun. Hindi po bang ito, nakikita nyo to? Ito yung ginamit doon sa pagpatay, doon sa isang ano doon. Basta sinabi ko, ito yung ginamit, okay na yun. Ganun lang ho sila. Ito, hindi mo alam kung ano laman. Yung maleta nga ho nila. Putik, tingnan nyo mga kababayan. Pababa ng pababa, paliit ng paliit ho. Una, maleta, naging paper bag, naging expandable folder, naging folder. Ngayon, sobre naman. Susunod ho, ano mga kababayan? Ang susunod ho, syempre mga bossing, ampaw na yan. Paliit ng paliit ho. No? Wala naman kasi ho talaga. Sa mga salita nila, sila ay nahuhuli na nga po mga bossing. At speaking of nahuli, ay putik na yan. Nahuli na ba to?